Isang magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po bang Diyos? Amen. Talaga pong napakabuti ng Diyos, buhay na buhay. Sapagkat sa pag-aatas niya, hindi man po ako nakatalaga sa araw na ito, subalit isang biyayang natanggap ko ngayong araw na ito, yung pagbibigay ng mabuting balita ng Panginoon bilang facilitator na naatasan sa dakong ito. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tinipon ng Panginoon. Sa sandaling ito, bahagi po ng Panginoon bilang tema natin. Ano nga po ba ang mga bagay na natanggap natin sa dakong ito na talagang masasabi natin isang biyayang mula sa Panginoon na kung paano siya kumilos sa ating buhay na sa pagtanggap natin, higit natin siyang nakilala at higit nating nabigyan ng pansin ang kalooban ng Panginoon kung paano nga siya ay Diyos na buhay na ating sinusundan sa dakong ito. Buhay po bang Diyos? Ngayon po, wala po akong hawak na magbabahagi. At sabi nga ng Panginoon, sa bawat pagtanggap mo sa dakong ito, anumang bagay na tinanggap mo sa dakong ito, alam ko po bawat isa sa atin maraming tinanggap at maraming natatanggap kung tayo matamang makikinig sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, sapagkat yan po patututuhanan ko, sapagkat ako po talagang maraming natatanggap. At sa awa po ng Panginoon, talagang siya po ang nagbibigay ng katatagan, kapanatagan sa buhay, na kung isipin po natin, dito lang natin sa dakong ito masusumpungan. Yun po ang isang biyaya ng Panginoon na natanggap ko sa dakong ito, yung kapanatagan na kung paano nga kapag pinanaligan mo ang banal na Espiritu sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, mga kapatid, ibibigay siya ng Panginoon kung ano yung kailangan mo at kung ano yung nasa sayo na dapat mong pasalamatan. Sapagkat sa katotohanan nga po, nagkakaroon ng kagulumihanan ng isip ng tao sapagkat sa napakaraming hinahanap, mga kapatid. Ano mang ibinigay ng Panginoon, malaki at maliit, pasalamatan natin. At kung ano man ang nasa sa iyo, pasalamatan mo upang hindi ka magkaroon ng kagulumihanan sa iyong kaisipan o sa iyong buhay. Kaya ngayon po, bibigyan ko po ng pagkakataon na isang tagasunod na hindi ko man po siya kilala, subalit alam ko po at narinig ko na po siyang magbahagi sa dakong ito na kung paano ang Diyos ay nagbigay sa kanya at tinanggap niya ng buong puso, kung paano siya binago, kung paano siya nagkaroon ng biyaya. Kaya lalapitan ko na lang po yung ating kapatid. Ano po pangalan kapatid? God is best all the time. All the time! Kunting background lang po kung paano ako napunta rito. Yung anak ko nung last September, no, last year, ay nagkaroon ng karamdaman sa mata. Ano? Kasi batang-bata pa po siya. At pinatingnan namin sa doktor. Sinabi ng doktor na walang kagalingan yung kanyang mata. Siyempre nagtatrabaho yung bata, may trabaho na po siya. Medyo natinag po ako. Bagamat may binhi na rin nakatanim sa aking puso. Bilang ama, siyempre kaya nung nabanggit ng doktor na wala ng kagalingan, ay naisip po dito sa lugar na ito na nabalitaan ko po na marami nang gumaling dito. At bago pa man na pumunta kami dito,
mga 1990 po siguro, bali deboto na po ako ng Divine Mercy, no? Minsan nanonood ako sa TV, nasabayan ko yung pagdarasal doon. At simula noon ay araw-araw na po akong nagdarasal, no? Ng alas 3 every day. Kasama na po 'yan sa mga dasal ko araw-araw. Kaya awa ng Diyos po ay yung anak ko nandun sa Mindanao nakapagpapatuloy sa kanyang pagtatrabaho at maybe next month lalapit na po sa rito sa Luzon. Kaya iyon isang biyaya na hiningi namin sa Panginoon. At marami pang karagdagang biyaya, hindi lang po yun ang binigay niya sa amin. Ang isang naramdaman ko noon, kasi bagamat may alam na rin po ako sa salita ng Diyos, pero bakit po ako nag-aalala kapag may konting problema? Kaya yun ang dinagdag sa akin ng Panginoon. Kung minsan ay makikita ko kunti lang hawak naming pera, para bang nag-aalala ako, no? Na maubos na yun. Halimbawa, 30,000 per month ang gastos. Ang hawak mo, halimbawa, na pera is 100,000. 3 buwan na lang po yun. Nag-aalala na ako. Pero simula noon, nung pumunta ako dito at makapakinig ako, kaya pakonching ng salita ng Diyos, unti-unting naalis yung pag-aalala na yun. At nadadagdagan yung aking pananampalataya na kahit na darating siguro yung mas matinding problema, medyo matatag na po akong harapin yung problema na yan. Kasi nagkakaroon na po ako ng konting pananalig. Kaya yun ang isang biyaya na at kaming dalawang mag-asawa. Hindi ko nga lang po kasama yung aking misis ngayon kasi may turo po siya sa katetista, kaya siguro sa ibang araw na siya pupunta rito. At yun po kasi ang pangako namin simula nung September last year, na at least once a week, sana balang araw ay kahit na twice a week na kami hanggang ma-improve ng ma-improve. At may isang biyaya po kaming natanggap dito na incoming, you know. Actually pero claim ko na po siya na isang biyaya. Kasi po yung bunso naming anak ay papaalis na po na hindi gumastos kahit isang kusing papuntang Netherlands. Kaya iyon ang isang biyaya na although maliliit na biyaya lang po yun, ang itinuturing kong biyaya talaga na tunay na hindi magbibili ng pera, yung nakilala natin ang Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na biyaya, hindi material, spiritual na biyaya. Kaya iyon ang tunay na biyaya. Kaya sa mga kapatid na may karamdaman, batid po natin na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Kahit yung mga bagay na imposible ay kaya niyang gawin. Kuminsan kung ating pagnilayan yung mga kababalaghang ginawa ng Panginoon sa banal na kasulatan, no? Nung hinawi niya yung dagat upang makaraan yung mga Israelita, wala pong makagawa nun. At si Lazaro na ilang araw nang nakalibing, no? Ang alam ng mga tao ay nangangamoy na po siya. Pero pinakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan. At si Bartimeo na bulag, pinanganak na bulag, sabi ko, yung mata ng anak ko ay lumabo lang. Pero si Bartimeo, pinanganak na bulag, pinagaling ng Panginoon. Kaya ang susi talaga ng kagalingan yung ating pananalig. Sinabi nga niya sa Matthew 21:21, hilingin mo ang nais mong sa pamagitan ng panalangin ay pagkakaloob sa iyo kung meron kang pananalig. Kaya hilingin natin na dagdagan ni Lord, kahit kasing laki man lang ang butil ng mustasa yung ating pananalig. At anumang bagay na makabubuti sa atin ay pagkakaloob niya sa atin, lalong-lalo yung kagalingan ng ating katawan, higit sa lahat ng ating kaluluwa. Kaya huwag tayong magsawa po na isang biyaya na yung pumunta tayo dito. Mapapalad talaga yung araw-araw na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi napakalaking
panlaban sa masamang espiritu, yung nakatanim na salita ng Diyos dito. Ito yung panangga natin, no? Para huwag tayong makagawa ng masama. Kasi tinawag tayo ng Diyos sapagkat gagamitin din tayo ng Diyos para sa iba, sa kapitbahay natin, sa tahanan natin ay maging instrumento niya tayo. Tayo ay magsilbing liwanag sa kanila upang yung mga lugar sa ating tahanan na madilim pa ay magkaroon ng liwanag. Kaya patuloy tayong unang-una magdarasal. Kasi makapangyarihan din po yung kalaban natin, no? Sa ating sarili, hindi natin kaya. Kailangan natin yung mas makapangyarihan para makakayanan natin siya. Una natin gawin, pasakop tayo doon sa makapangyarihan na yon para makayanan natin yung kalaban natin. Sabi nga ni San Pablo, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaya mga kapatid, napakalaking bigaya itong tinawag tayo ng Diyos at tumugon tayo. At huwag tayong titigil hanggang sa kunin niya muli itong ating buhay na hiram. Kaya magdasal, magnilay dun sa salita ng Diyos at patuloy natin siyang tanggapin sa banal na Eucharistia. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po yung kanyang tinura na talagang kung sa dating buhay mo, ikaw ay walang kakontentuhan, kilalanin mo ang Panginoong Diyos bilang sa dakong ito, naririnig natin yung bawat mensahe niya, talagang siya ang magbibigay ng kapanatagan, siya ang magbibigay ng kapayapaan. Yun po ang mga biyayang dapat nating matanggap sa dakong ito upang may sa buhay natin, may pamuhay natin sa bawat sandali ng ating buhay na pinapahiram ng Panginoon dito sa lupa. Kaya muli po, palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa ating kapatid. At ang pangalawang magbabahagi po ay ang ating kapatid na si kapatid na Mariano Casimiro. Amen, Lord. Kayo na po yun. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Walang-wala po sa na ako itatayo ngayon dito sa harapan. Kaya bigay galang po sa ating Panginoon. Masasabi ko po, ako yung nagpunta dito nung kamakalawa. Kasama ko po yung aking hipag na may karamdaman sa paa. Siya po medyo naging maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya po sabi niya, pagpapatuloy niya yung pagpunta niya dito. Kaya po ako naging gabay para makarating uli dito. At ako naman po bilang katandaan, 64 na po ako. Medyo may karamdaman po na yung pong dala ng katandaan siguro, nauulaw, ganyan, masakit ang tuhod, maraming masakit. Kaya dito, mukhang pangalawang punta ko pa lang, medyo nawawala-wala ng kaunti. Yun lang po at magandang umaga sa atin lahat. Buhay po ang Diyos. Talagang masasabi ko po sa inyo na isa kayo sa napili ng Ama, mapalad po kayo at kayo po ay nadako sa dakong ito. Sa katotohanan po mga kapatid, tayo po inaanyayahan ng Ama, hindi sa bilang tao kundi kayo pinahintulutan niyang madako sa dakong ito upang ipakilala sa inyo kung paano nga na ang dakong ito ay nagbibigay ng kagalingan sa taong nananampalataya at nananalig sa Panginoon. Kaya po kayo kung higit niyo pong madadama ang Diyos na buhay sa dakong ito, sa katauhan po ng taong ginagamit ang mahal na Apo Kunching, mga kapatid, bilang espiritu na kung paano bumaba sa Kanya, talaga pong wala po tayong
hihilingin na hindi niya ipagkakaloob kung marapat po sa bawat isa sa atin. Higit na po sa lahat po ng may mga karamdaman na talagang kung magtitibay lamang po tayo, maniniwala tayo na sa dakong ito hindi po tao. Instrumento lamang po ang tao, ginagamit lamang po ng Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sino mang nananalig at nananampalataya, kakamtin po ang kagalingan, hindi lamang po ng katawan, maging ang kaluluwa na higit na pinapagaling ng Ama. Kaya ngayon po, ang susunod ko pong tatawagin na isa po nating kapatid na kung paano nga siya sa pagsisyam niya, nakamtan niya ang kagalingan, talagang nagkaroon siya ng paniniwala at pananalig kung paano nga sa unti-unti niyang pakikinig, talagang nadaman niya ang Panginoon at nakamtan niya ang kagalingan sa dakong ito. Tinatawagan ko po si kapatid na Dek na taga Bisal San Pablo. Ang umaga po sa inyo. Ako ay hindi dati tumatayo sa harapan ganito po. Pero binigyan ng ating Panginoon, tumarap po ako. Pero lang po akong kukwentong bago ako pumunta rito sa chapel na ito. Ako po, ang sakit ko ay kate. Halos 5 doktor na po ang pinagamot ko. Hindi rin po nagbabago. Lagi pong kate na kate, hindi po ako makatulog. Nung magpagamot po ako sa baliwag na kauli-ulihan, sa anak ko, halos 4,500 pong binayad ko, wala rin pong nangyari. Ngayon po, sa pagpunta ko uli ng pag-check up, hindi na po ako bumalik. Pumunta na po ako sa ali ko, sabi ko, Apo Rose, tulungan mo kung pumunta kaya po Kunsing, at talagang hirap na po akong hindi makatulog. Kaya sa pamagitan po ni Apo Rose, sinama rin po ako noong araw na yun kaya po Kunsing. At sumama po ako at pinakinggan ko po yung mensahe ni Apo Kunsing. Isang araw na yun, narinig ko po yung mensahe niya, tapos po, bigyan na po ako ng gamot na dahon, siyam na biyabas na dahon, siyam na sambong, siyam na alagaw, at siyam na kamyas. Yun po ang pinumpisahan ko po sa siyam na araw na magbabanyos. Talagang hindi po sanay. Talagang ngayon lang po ako marap sa mga ganitong pagkakataon. Ngayon po, pag-umpisa ko po nung siyam na araw, lumuluhod po ako dito sa altar at lagi po ako nananalangin. Lahat po nakasalanan ko, hinihingi ko po sa ating Panginoon, pati po sa pamilya ko, hinihingi ko po yun. At sa loob po ng siyam na araw, ay kababasbas po niya po sa akin. Siyam na araw na po. Tuloy mo pa, hindi ito sa makatwid, di pa uyari siyam na araw. Tinuloy po pa rin rin siyam na araw hanggang 18 araw. Ay, nanginginig ang tuhod ko, pero hirap po talaga eh. Marami yung binago sa buhay ko kahit na 19 na araw lang ako, kahit 18 araw. Marami po. Marami pa akong babaguhin. Bago ko po magtapos, hingil ko sa ating Panginoon, palagay ko, hindi ko matangangako ang araw-araw yan dito, pero yung 2 araw, bibigay ko po sa kanya. Nandun na lang po. Maraming salamat kapatid. Yun po ang katotohanan na talagang tayo po marami pang babaguhin. Kung gusto po nating makamtan yung ninanasan natin sa dakong ito, pakikipagtotoo sa Panginoon. Napakahalaga po nun kung paano nga po na ang Diyos na buhay na nadadama natin sa dakong ito. Nasa tuwi na po, naririnig ko sa bawat araw na minimensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po Kunsing, mga kapatid, kung paano nga tayo natutunghayan ng Ama.
kung paano tayo na nakikita na sa bawat isa sa atin mayroong totoo at mayroong pang talagang nagsusumakit pa. Kaya po katotohanan po na kung paano ka magiging totoo, ganun din magiging totoo ang banal na Espiritu sa iyo. Kung paano ang karamdaman mo na hinihingi mo at ikaw ay naging totoo, ganun din po ang kagalingang ipagkakaloob ng Panginoon. Yan po ay katotohanan po na talagang sa dakong ito, manalig at manampalataya lamang po tayo ng totoo, makakamta natin ang lahat ng hinihiling natin sa Panginoon. Na kung saan nga po, kung iyon po ay marapat na sa atin, batid ng Ama, na ang lahat may sakripisyo, may pagbabata, na kung paano tayo nga dumadaan tayo sa mga pagsubok. Lahat po tayo may mga pagsubok. Subalit ang Diyos ang magbibigay ng kagaanan. Kilalanin lamang po natin ang banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya ngayon po ang tatawagin ko po isang bilang mag-aalay ng awitin na sinasabi po niya na ito ay isang parang kumbaga sa cellphone nagchat-chat siya, talaga lumalakas yung kuwan niya. Tatawagin ko po si Tata Magno Guevara. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay tinawagan dito sa Banal na Dambana upang mag-alay ng awit. Alam po ninyo, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tuwing ako po ay aawit dito, mag-aalay ng awit, ay panibagong lakas ang aking nararamdaman. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay di na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay aon. Nagbabalik sa'yo't umihingi ng lingaw. Sugatan ng puso, dibdib ko ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita't mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari, ikaw divine mercy. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Jesus, Ay, nabalikan ko uli. ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang,
sa mga suliranin. Pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming pong salamat. Salamat po. Parang gusto mo pong umisa. Buhay po ang Diyos. Yun po, totoo po yun na sa kagustuhan mo mag-alay sa Panginoon, talagang madadaman niyo po yung kalakasan sa bawat isa. Kaya po talagang napakapalad nating tinawagan sa bawat araw sa dakong ito na ngayon po ba meron pong mga first timer dito? Pakitaas nga po ang kamay. Yung mga ngayon lang po nagpunta rito. Wala po. Salamat po. Talagang napakabuti ng Diyos sapagkat bawat araw meron siyang tinatawagan na kaya nga po sabi ng banal na Espiritu, ang dakong ito ay hindi matitigangan sapagkat ang tumatawag ay ang Panginoon, hindi po tayo bilang tao. Kaya ngayon po, sabi nga, kailan po tayo magbibigay ng, kailan po tayo magtitiwala, kailan tayo mananalig. Ngayon po, oras na po para tayo kumilala at matama tayo makinig sa mahal na Apo Kunching sa bawat mensahe niya na talaga namang magbibigay sa atin ng aral. Kaya po, ang bawat pong tumitindig na nagbibigay ng awitin, yung pong mensahe ang yung ating damahin, wag po yung boses sapagkat talaga pong bawat awitin sa dakong ito, pumikit lamang po tayo at manamnam natin yung mga mensahe ng awitin na mula sa Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya ngayon po, tinatawagan pong muli ang ating kapatid na si Mirna Andrada upang ibigay yung awitin na oras na. Pakinggan po natin at namnaman natin yung awiting ito. Muli po, dakilang Ama, papuri, pasasalamat at parangal, ibinabalik ko po sa iyo sa bawat araw ng buhay ko. At muli sa pagkakataong ito, nais kong magalay ng awitin sa aking mga kapatid, sa aming lahat, at ang kahilingan ko, gabay at patnubay mo ang manguna sa akin. Amen. Oras na upang tayo ay huwag na pong mag-alinlangan. Bigay na po natin ng 100% ang ating pagtitiwala sa Diyos. May bulong, dinggin mo, ihip ng ating panahon, may sigaw, dinggin mo, oras na, dinggin mo, oras na, magpasya kung saan ka pupunta. Oras na, mag-iba ka ng landas.
nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay di tiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Salamat po, Ama. Mga kapatid kong minamahal, ang mensaheng nais ko pong iwanan, pagsumakitan po natin na iparam, hilingin sa Amang maparam ang ating pag-aalinlangan, at tuwiran na po nawa tayong makasunod sa kanyang kalooban. Amen. Buhay po ang Diyos. Napakaganda po ng mensahe ng awitin na yon. Ako po gustong-gusto ko pong naririnig yun sapagkat yung mensahe po nun nagpapalakas po ng loob. Sabi nga po doon sa awitin, huwag na tayo mag-aalinlangan sapagkat sa dakong ito, kung tatanggapin natin ng Diyos na buhay bilang espiritu sa katuhan ng mahal na Apo Kunching, mga kapatid, talagang wala na tayong hahanapin kundi magiging patag tayo sa bawat sandali. Nasa oras ng kagulumihanan, nandyan ng Panginoon. Sa dakong ito, matama lamang tayo makinig at sa buhay natin sa bawat araw. Kaya ngayon po talagang sa bawat pagsusumakit po na sa paglilingkod ng bawat isa, talaga pong nandyan po ang pagdalisay ng Panginoon. Subalit sa bawat pagdalisay, sa patuloy mong paglaban at pagkilala sa Ama, talagang makakasatsad ka. At sabi nga, kung paano nga po yung sa isang
alagad ng Panginoon. Talagang ito po isang sa istorya po ni Job, kung sino man po nakakabasa ng istorya ni Job na kung paano sinubukan siya. Sinubukan siya ng kadiliman, subalit batid ng Panginoon ang katapatan ng tao na yon. Kaya anumang pagsubok na talagang binigay sa kanya hanggang kamatayan, ubusin ang kabuhayan, naging tapat sa Panginoon. Kaya doon ko po na pagnilaya na talagang sa katapatan natin sa Panginoon, bigyan ka man ng matinding pagsubok, talagang mapaglalabanan mo at huwag ka lang ihiwalay sa Kanya. Kaya sabi ko nga po, talagang napakabuti ng Diyos sa dakong ito. Sa bawat araw, binibigay niya binibigay niya yung mensahe na kung paano tayo lalaban. Kaya ngayon po ang aking tatawagin na sa bawat paglilingkod niya, patuloy siyang sinusubukan, subalit patuloy siyang lumalaban sa karamdaman, saan mang bagay. Ang aming pong mother of the house na si Mami Marisa. Purihin, purihin ka dakilang Ama, na sa bawat araw ay hindi nawawalay sa dako mong banal, upang lahat kami lingapin mo't mahalin, at ikay aming mapaglingkuran sa payak at karampot na kaparaanan na dulot mo sa aming buhay, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, na sa amin ay binigay, upang malinisan at mabuksan ang aming diwa, makapanahan ka sa aming puso, at sa dakong ito ay makipagtipan sa iyo ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon sa napakagandang tema ng aking mahal na kapatid, na sabi ko nga sa bawat araw ng paglilingkod, kahit ako po'y nasa taas, ang aking tenga po ay naririto sa baba para makinig sa mga nagbahagi. Kaya yun ay isang kapanapanabik na sa tuwing na hinahanap-hanap ko sa dakong ito upang magsilbing bitamina ng aking lupang katawan at magsilbing kabusugan ng aking kaluluwa ang sinumang nagbabahagi na bawang katotohanan na sa dakong ito yung nadama nila ang Diyos sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po, kung aking pong susuriin, wala po akong taglay na kahit na ano. Nasabi nga, ang biyaya ay hindi mo lang maaaring masambit na sa mga material na bagay na kaparaanan. At maging sa spiritual na kaparaanan sa unang buhay ay higit lalong wala akong investment. Amen po ba yun? Subalit nang madako ako sa dakong ito at tuwirang nakilalang lubos ang ating Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan banal na Espiritu, na sa hinagap ng aking isip, sa panuntulan ng aking takbo ng aking pangarap, ay hindi ko inisip na madadako ako sa dakong ito. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat wala man akong puhunang material, pinahintulutan po ng Ama at binigay ang karapatan na ang dakong ito ay ipagkaloob sa bawat isa upang tuwirang siya ay makilalang lubos at sa payak na kaparaanan ay mapaglingkuran. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang masasambit ko po na biyaya na nakamtan ko po sa buo kong buhay, na masasabi ko po na yung tunay na ginto at perlas ay hindi ko nilangoy sa dagat. Hindi ko rin po hinukay sa lupa. Kundi sa dakong ito, ay tuwiran kong nasumpungan sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na masasambit ko po na ang biyayang ito ay walang kamatayan. Nasabi nga ng aking kapatid na nagbahaging lalaki, alam ko po, sabi ko, yung matangkad yun, nasa taas po ako. Kaya, sabi ko po sa aking sarili, sabi ko, totoo po na ang pinakamahusay na biyaya na ipinagkaloob ng ating Panginoon ay hindi mo maitatakal, maikukumpara sa material na bagay, kundi ang pinakamahusay na biyaya na hanggang kamatayan ay kaya mong kamtin. Yun ay ang
kanyang paghahari sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, mga kapatid, ang masasambit ko po na ipinagmamalaki ko po sa dakong ito. Nasabi ko nga, ang bawat lingkod ay sa aking pagsusuri, hindi mo maaring ipanahan sa puso mo ang mainggit kung ano man ang taglay ng kapwa mo. Hindi mo rin maaring ipanahan sa puso mo ang kaukulang pagbasdan kung ano ang nakamtan ng kapwa mo. Kundi sa akin pong puso, sa bawat araw, damhin niyo po ang kalooban ng Ama sa bawat kalooban. Kung paano po ang bawat isa nagmimithi na sa dakong ito'y pagyamanin. Ang kanyang kaloob na sa puso ay nanahan at mananahan pa habang ginugusto ng aking lupang katawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Na alam ko po na hindi ako ang may gusto, kundi ang ating Diyos. At yun po ang investment na nakuha ko po dito na masasabi kong biyaya na walang pagkalugi. Na ang biyayang ito ay maihahambing ko nga po sa perlas at ginto na hindi ko man maisanla, subalit magagawa kong collateral. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa bawat araw, sabi ko nga kagabi, sa aking pagninilay, Ama, napakahirap tarukin ang katotohanan mo. Subalit malinaw na ang katotohanan ay sa puso mo masusumbungan. Hindi sa mata, hindi sa tenga, hindi sa nakikita mo at hindi sa naririnig mo, kundi sa puso mo. Bakit po? Ang sabi ko nga, ikaw ang makapangyarihan na Ama, ang puso ay mailalagay mo na mailantad upang masilayan ng tao ang laman ng puso ng bawat isa kung ano nakatala. Subalit ipinasok mo sa kaloob-looban ng katawan ng bawat isa para hindi nila makita. Subalit salamat sa iyo, Ama, sapagkat yun po ang katotohanan. Wala sa panlabas na kaanyuan na makita mong magara ang isang tao para masambit man punong-puno siya ng biyaya, kundi hindi mo man siya makita na marangya sa panlabas, subalit ang biyayang kapunuan ay mararamdaman mo sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Ama, dakila ka, sapagkat yan po ang mga sandata ng mga hinirang na nagpapakatapat at tuwiran po na hinihingi ang patnubay ng Ama para mapagtanggumpayan ang labang ito. Laban ng katotohanan na walang makatatarok kundi tanging Diyos lamang. Nasabi ko nga, Ama, questionin man ako ng iba, subalit ang pinaglalaban ko ay aking nararamdaman kung paano kita nasumpungan sa dako mong banal. At ayoko pang malito na walang pinagkaiba na may puhunan man ako, bakit ako mag-i-invest ng napakarami kung hindi naman kaya ng katawan ko? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya focus lang, mga kapatid. At yung biyaya na yon na ipinunla ng Diyos sa ating mga puso ay mapagyayaman po niya sa kanyang kalooban, sa kanyang karapatan. Kung tuwiran mong ipagpaparaya ang sarili mo at ikaw mismo ang makadarama kung ano yung ginagampanan niya sa iyo bawat araw. At sa dakong ito, focus, yun po ang pinakamahalaga, ang patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Nasabi ko nga, ang bawat paglilingkod ng bawat isa na naging biyaya na ipinagkaloob ng Ama upang magkaroon kami ng karapatan na siya'y handugan sa dakong ito ay isang biyaya na hindi mo maipagpapalit sa kung ano paman. Amen po ba yon? At ang biyayang ito ay tuwiran po na yun lang po ang pinakadahilan bakit ang bawat isa'y naririto. Dahil po sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa na pinili at inakay, nabuksan, hinirang, at binigyan ng karapatan upang siya paglingkuran. At yun lang po ang dahilan, kaya sa bawat araw ay ipinaglalaban ang katotohanan sapagkat ikaw at ang Diyos ang nakatatarok lamang kung paano mo siyang tinanggap, kung sino yung tinanggap, at kung paano siyang tumutupad sa sarili mo. Kaya sa bawat araw po sa dakong ito, ipinagmamalaki ko po ang Diyos na tuwirang nagmahal sa akin ng malaki. Ang Diyos na nagbigay ng karapatan para mabuhay ako sa mundo. Ang Diyos na ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat anuman ang laban. Ang mahalaga, alam ko po na ang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid,
Ang Diyos na ito ay Diyos ng lahat. Subalit ang Diyos na ito ay tuwirang hindi makakamtan ng lahat kung hindi nyo isusuko ang lahat sa inyo. Kaya kung paano mga kapatid ko, mga alagad, lahat po sila may sinuko. Maging ang mga caps ay may sinuko din. At hindi mo maaari ibaliwala ang dakong ito sapagkat sa mga kapatid ko pong alagad na pinili ng ating Panginoon sa kataon nating mahal na Apo Kunching, hindi ko masasambit na ang gawaing ito ay walang kwenta, kundi ang gawaing ito ay napakahalaga sapagkat ang mga kapatid po namin may mga pinagtapusan na isuko ang kanilang buhay, gaano man kalaki ang kanilang nakakamtan sa unang buhay, na isuko sa Diyos sapagkat nagkaroon kami ng isang pandama na ang Diyos ay buhay, ay tunay na biyaya na sa amin ay magbibigay. Ano man ang aming tinalikdan, siya pa rin sa amin ang magbubuhay at di kami pababayaan magpakailan paman. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mami. Yun po ang katotohanan, mga kapatid, na sa dakong ito, kung ano lamang po yung ginawa sa'yo ng Panginoon, siya mong maipagsisigawan. At kung ano po yung pinapaganap sa buhay mo, siya mong mapapangalandakan sa dakong ito, talagang tutun-tuto po yun. Talagang ano nga bang hiwaga ang mayroon sa dakong ito. At patututuhanan ko po talaga na hindi ko rin po maalam kung paano nga ang Panginoon ay buhay na buhay sa dakong ito, sa maging sa sarili ko po talagang sa dating buhay ko. Hindi po ako nisisya ng walang pera sa bulsa. Subalit ngayon po kahit wala, talagang patag na patag ka. Nagagawa mo yung gusto mong gawin, malaya ka. Subalit may kagalakan ka sa puso mo at saka sa kaisipan mo. Yun po ang isang hiwagang hindi ko maipaliwanag na talagang masasabi kong gawa ng Panginoon. Dahil yung kapanatagan at kapayapaan, hindi po nabibili ng salapi, kundi binibigay na biyaya ng Diyos na kung tatanggapin natin, yun po, makakamta natin sa dakong ito. Kaya palakpakan po natin muli ang buhay na Diyos. Kaya ngayon po, muli po tatawagin ko yung, alam ko po napakaraming tinanggap ding biyaya nito sa kabila ng pagsuko niya sa mga bagay na talagang kayamanang panlupa. Subalit alam ko sa kabila ng pagsuko niya, higit pa pong biyaya ang natanggap niya sapagkat ang sinukuan niya, ang Diyos na buhay na talagang nagbibigay. Ikaw ay maging totoo lamang sa pagtanggap sa Kanya, si Mami Beth Chico. Salamat muli aming Ama sa pag-aakay mo sa mga anak mong nandirito sa banal na lugar mo na pinili mo bilang tipanan upang sila'y makaniig mo. Ano man ang nilalaman ng kanilang puso't kalooban, kung tapat ang magiging pananalangin sa iyo, ano nga ba ang hindi mo ibibigay upang umuwi sila ng may kagalakan? Pagpapala na mula sa Ama. Ganito ko po kasi nabibisualize yung buhay ko kung paano ko po tinanggap ang pagpapala ng Ama. Ipinalalagay ko po na ang dambanang ito ay isang barko. Isang barko na bibiyahe patungo sa ating Panginoon. Ang pagpapala kong tinanggap sa Ama, nakaakyat ako at nakasakay sa barko na pinapangarap kong masakyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito pong barkong ito, kung saan sa kasalukuyan kayo'y nakaupo at magbibiyahe papunta sa Panginoon, isang malaking pagkapala na mula sa Kanya. At ang mas maganda pang tinamuko, pagsakay ko sa barko, nailawit ko yung kamay ko at yung mga mahal ko sa buhay, naiyakyat ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat hindi lang po ako ang nag-iisang naakay ng Panginoon. Galak po ang puso ko na nang ako'y akayin niya, pati yung mga anak ko, nabigyan din siya ng pundasyon ng Panginoon na makasunod sa Kanya sa pamamagitan ng paggamit sa katauhan ko. Hindi po ba napakabait ng ating Panginoon? Kaya nga po, pag ako'y binendisyonan ng mahal na Apo Kunching, tandang-tanda ko po yung sinabi niya sa akin, meron ka bang pinagsisihan? Ang sagot ko po'y wala. Wala akong naging pagsisisi nang ako'y akayin niya at isakay sa barko na sinasakyan nating lahat sa sandaling ito. Sapagkat nang ako'y akayin niya, naramdaman ko yung napakaraming pagpapala niya sa akin. Hindi lamang sa mga pagpapalang material, kundi maging higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Na nun dati, ang kahunghangan
ng aking espiritu ang nagbigay sa akin ng karamdaman. Uulitin ko, may migraine ako, may vertigo ako, mataas ang kolesterol ko, na sa pagsakay ko sa barkong ito, pinawing lahat ng Panginoon at ibinigay sa akin ang gamot na hindi ko kailangan lagukin, kundi tanggapin ang aking puso't kaisipan, itanim sa aking puso at damhin ito at pagsumikapang isabuhay. Yung po pala yung simpleng gamot sa mga karamdaman. Hindi po natin kailangang humanap ng espesyalista. Sapagkat ang espesyalista ay nandirito na. Sino siya? Ang ating dakilang manggagamot, ang ating divine mercy. Kaya bakit po kayo hahanap ng espesyalista? Meron po bang karamdaman na hindi niya kayang gamutin? Wala. Lahat ng karamdaman kayang-kaya niyang gamutin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang naglalang sa atin. Amen? Siya ang nakakaalam kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating mga buto. Siya ang nakakaalam kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating mga ugat. Siya ang nakakaalam kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating mga laman. Kaya't kung sino ang may gawa, kapag ito'y nasira, siya rin ang makakakumpuni nito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Madalas ko po itong gamiting halimbawa na kung ang sasakyan mo ay Nissan, hindi ka hahanap ng mekaniko ng Toyota. Amen po ba? Pag Toyota ang sasakyan mo't nasira, hindi ka hahanap ng mekaniko ng Nissan. Amen po ba? Pag ang sasakyan mo ay Toyota, mekaniko ng Toyota ang hahanapin mo. Pag ang sasakyan mo ay Nissan, mekaniko ng Nissan ang hahanapin mo. Kung sino ang may gawa, kapag ito'y nagka-diferensya, sila rin ang muling makakakumpuni at muling makagagawa. Sinong may gawa sa bawat isa sa atin? Hindi bagat ang Diyos? Kaya anuman na maging problema ng bawat partis ng katawan natin, huwag tayong magpunta kung saan-saan. Ang hanapin natin ay ang Diyos na may lalang sa atin sapagkat siya ang gagawa ng kaparaanan upang ang katawan ninyong parting may karamdaman, siyang muling gumawa at kumumpuni nito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, bakit niyo po guguluhin ang inyong kaisipan kung kayo'y may karamdaman? Pag nakabalita kayo na sa bundok Sinai, merong albularyo, pupuntahan ninyo. Pag nakabalita kayo na sa Cavite, mayroong magaling na manggagamot, bibiyahihin ninyo. Pag nabalitaan ninyo na sa ganong ospital may espesyalista, pupuntahan ninyo. Mga kapatid, isa lamang ang dapat ninyong hanapin, na siyang magpapagaling ng anumang uri ng ating karamdaman. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit po ganon? May tanong po ako sa inyo, bakit po ganito ang nagiging sistema? Pag wala na kayong pag-asa sa albularyo, sa Cavite, sa manggagamot sa ganun lugar, sa espesyalista sa ganitong ospital, pag wala na kayong pag-asa, ang huling niyong hinahanap ang Panginoon. Nakakahiya kay God. Hindi po ba? Nang mawalan kayo ng pag-asa sa tao, saka pa lang niyo siya hahanapin. Mali po. Dapat po, sa unang strike pa lang ng karamdaman ng ating katawan lupa, una na natin siyang hanapin. Kung tayo po'y magpapakatapat sa Kanya, pagagalingin ang inyong karamdaman. Tama ba, Tita Effie? Ayan po si Tita Effie, isang buhay na patotoo. Marami na pong napuntahang manggagamot yan, pero bandang huli, hinanap niya ang pinakadakila sa lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Andiyan na po ang Maraming salamat po. Po ang katotohanan po. Wag na po tayo maghanap ng iba kundi ang patuloy nating panaligan ng Diyos na buhay sa dakong ito na kung paano sa tuwin na sa bawat araw nagbibigay sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at magsitayo na po tayong lahat at tawitin natin ang awiting tinuro sa atin ng Panginoon.